Alleluia, 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 Alleluia. Kay laki ng pagmamahal ng Diyos sa salibutan, kaya't anak niya'y binigay. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang anak, hindi upang hatulang maparusahan ng sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Hindi hinahatulang maparusahan ang nananampalataya sa bugtong na anak ng Diyos, ngunit hinatulan ng parusahan ang hindi nananampalataya sa Kanya. Hinatulan sila sapagkat naparito sa sanlibutan ng ilaw, ngunit inibig pa ng tao ang dilim kaysa liwanag, sapagkat masama ang kanilang mga gawa. Ang gumagawa ng masama ay ayaw sa ilaw at hindi lumalapit dito upang hindi mahayag ang kanyang mga gawa. Ngunit ang namumuhay sa katotohanan ay lumalapit sa ilaw. Sa gayon, nahayag na ang kanyang mga ginagawa'y pagsunod sa Diyos. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang araw po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Pinabati din natin ang mga nasa online, lalo na po mga may sakit at nag-aalaga sa may sakit at mga kababayan, mga kadeboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa daigdig na nais sumama sa pagdiriwang ng misa dito sa Quiapo, sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Patuloy nating pinapakinggan ang pag-uusap ni Jesus at Nicodemo. Nitong mga nakalipas na araw, narinig natin si Nicodemo, isang Pariseo, ngunit naantig siya, nahalina siya sa turo ni Jesus. Kaya nga nagkukubli siya nung una. Sa gabi lang siya pumupunta kapag walang nakakakita, sapagkat alam natin ang mga kasamahan niyang Pariseo ay galit na galit kay Jesus. Sa katunayan, ang mga Pariseo, ang mga saserdote at punong pari ang siyang nagpapatay kay Jesus. Kaya siguro nung una, si Nicodemo ay nahihiya pa. Ganon naman tayo, lalo na tayo mga Pilipino, malakas sa atin yung tinatawag na peer pressure. Ayaw natin may masasabi ang iba, lalo na mga kaibigan, malapit sa atin. Kaya nga, nung una ay nagtatago pa si Nicodemo. Ngunit alam natin, di kalaunan ay nahayag na siya. Hindi na niya ikinahiya.
si Jesus. Kaya nga kung matatandaan ninyo, nung inilibing si Jesus, si Nicodemo ay nagpunta doon at nag-asikaso ng kanyang libing. Hindi na siya nahiya sapagkat marahil, lalo na nung nasa krus si Jesus, doon niya natagpuan ang wagas na pagpunta at misyon ni Jesus. Sapagkat doon niya nakita sa krus ang buong pagbibigay ni Jesus Nazareno. At siguro nga natandaan ni Nicodemo yung sinabi ngayon ni Jesus Nazareno na paborito ng maraming Kristiyano, John 3:16, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. God so loved the world that He gave His only begotten Son, so that whoever believes in Him may not perish, but may have eternal life. Dito, umalingaw-ngaw kay Nicodemo ang tunay na pag-ibig. Ang pag-ibig ng Ama, gayon na lamang, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. At dito, sinalamin ni Jesus ang pag-ibig ng Ama, sapagkat ibinigay din ni Jesus Nazareno ang lahat-lahat, ang pinakamahalaga, ang kanyang sariling buhay. Kaya nga, napakalit na sukli lang yung ibinigay ni Nicodemo na hayagang maniwala kay Jesus Nazareno. Sapagkat doon niya napagtanto ang tunay na umiibig, nagbibigay. Minsan kasi mga kapatid, aminin natin, ang pakiwari ng pag-ibig, lalo na ng mundo, ay hindi lang yung magbigay. Kaya nga't minsan na pagpapalit natin yung iniibig ko siya sa gusto ko siya. Diba minsan ganun, napapagbaligtad natin yun. Dahil para sa atin, parang pareho lang yun. Iniibig ko siya, gusto ko siya. Pero kung mapapansin nyo, yung gusto ko siya, ang direksyon nun ay makuha ko siya. Gusto kita, kaya kukunin kita. Kaya nga't may mga ibang tao, akala nila, sa sobrang pagmamahal nila, may kasabihan nga tayo, di ba? Pag hindi makuha sa santong dasalan, no? Makuha na sa puspusan, pilitan. Kasi akala natin, ang pagkagusto ay parang pag-ibig din. Pero ang pinakadiwa ng pag-ibig, hindi agad makuha. Siguro nga, gusto mong makuha, pero para makuha mo yon, ibigay mo ang sarili mo. Magbigay ka muna bago ka kumuha. At ito ang ipinakita sa atin ng Diyos. Siguro nga gusto ng Diyos. Gusto ng Diyos maligtas tayo. Gusto ng Diyos matanggap natin ang buhay na walang hanggan. Gusto ng Diyos makapiling niya tayo magpakailanman. Pero para magawa ito, para mangyari ito, anong ginawa ng Diyos? Ibinigay niya ang kanyang sarili sa atin. Ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak sa atin. At nang muling nabuhay si Jesus, ibinigay niya ang buhay niya sa atin. Kaya nga mga kapatid, tayo rin, katulad ni Nicodemo, nais suklian ang pag-ibig ng Diyos. At ang sukling iyon ay ang pagbibigay din, pag-aalay ng sarili. Kaya nga
ang tugon sa pag-ibig ng Diyos? Pagsampalataya sa Kanya. Paniniwala at pagtitiwala sa Kanya. Pagsunod sa Kanya. Mga kapatid, sana po hindi lang tayo nandito ngayon sa simbahan, hindi tayo nasa harap ng Nazareno para manghingi lamang sa Kanya. Para kumuha lamang sa Kanya. Tandaan natin, ang tunay na pag-ibig, ang unang galaw ng tunay na nagmamahal, hindi yung kumukuha, kung hindi nagbibigay. Kaya nga siguro, mahal na mahal natin siya. Dinadayo natin siya. Sapagkat alam natin, ang mahal na pong Nazareno, laging nagbibigay. Laging naghihimala. Laging nagpapatawad. Sapagkat lagi siyang nagmamahal. Pero alam niyo po yan, ang tunay na pagmamahal, hindi one way lang. Hindi lang isa lang ang gumagalaw, isa lang ang nagbibigay. At kung mayroon mang hinihiling na panukli sa pagmamahal, nalalapat sa kanyang pagmamahal, ito rin ay wagas na pagmamahal natin. Minsan, napapalit natin yung sukli. Akala ng ibang tao, ang kapalit ng pagmamahal ng Diyos, sige, mag-aabuloy na lang ako. Sige, magsasakripisyo na lang ako. Kaya minsan nga, akala natin, gusto ba ng Diyos yung saktan natin yung sarili natin? Gusto ba ng Diyos yung matinding sakripisyo na magkakasakitan din tayo? Pero kung yung sakripisyo natin, yung pamamanata natin, yung debosyon natin, ang resulta nito, nagkasakitan tayo, nagkaaway tayo, nagkalamangan tayo. Hindi daw po yun. Sapagkat ang tunay na sukli sa pag-ibig ng Diyos, kahit nga hindi na natin matatapatan yun, ay tunay din pag-ibig sa atin. Tunay tayong ginagawang mapagmahal. Kung yung pagdarasal natin, yung paglilingkod natin, ginagawa tayong lalong mapagmahal, nasa tamang landas yun. Pero kung yung pagdadasal natin, pagdonobena natin, pamamanata natin, nagiging tuloy mayabang tayo, makasarili tayo, mapagmataas tayo, inggitero tayo, medyo malayo-layo pa ho tayo sa panukli sa pag-ibig ng Diyos. Kaya nga't narinig natin sa unang pagbasa, yung mga apostol, pinahihirapan na sila, ibinibilanggo na sila, inuusig na sila, pero hindi sila papigil. Bakit? Dahil mahal na mahal nila si Jesus Nazareno. Kahit buhay nila, ipapalit nila, maipahayag lamang, maibahagi sa mga tao ang awa ng Diyos. Opo mga kapatid, gayon na lamang tayo kamahal ng Diyos. Kaya nga't nagbigay siya, ibinigay niya si Jesus Nazareno. Gayon na lamang tayo kamahal ni Jesus Nazareno, ibinigay niya lahat-lahat. Ang pinakamahalaga, ang kanyang sariling buhay para sa atin. Paano naman tayo? Masasabi rin natin sa kanya, mahal na mahal namin kayo, Jesus Nazareno. Hindi lang dahil may maibibigay kayo sa amin. Mahal na mahal namin kayo, kaya ibibigay din namin lahat sa iyo. Magsitayo po ang lahat.
Mahal ko mga kapatid, taglay ang pagtitiwala, ilapit natin ang ating mga alalahanin sa Diyos Ama na labis na nagmamahal sa mundo, kaya't ibinigay ang kanyang bugtong na anak upang hindi na mawala ang mga naniniwala sa Kanya. Bagkus ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang ating tugon, sa ngalan ni Jesus, basbasan mo kami. Sa ngalan ni Jesus, basbasan mo kami. Ang simbahan naway laging maging buhay na tanda ng pag-ibig at habag ng Diyos sa mga panahon ng kadiliman at